Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong naging post ni Sir Benjo Basas. Siyempre Sir Benjo po ang ating idol, ang amin pong National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, so nag-post si Sir Benjo kahapon. Ayan, ang post po niya is yung tungkol nga sa mga seminars na ginaganap sa covered court. Ayan, nagkaroon siya ng napakaraming reacts, napakaraming comments and shares. Ibig sabihin, talagang napansin siya, no? Napansin siya ng mga kamaestro natin sa buong Pilipinas. Kumbaga, masabi natin marami ang nakarelate dito sa post ni Sir Benjo about sa mga seminars na ginaganap nga sa mga covered court. Ito po yung binabanggit natin. Ayan, na-post po yan ni Sir Benjo kahapon around 4:36 PM. Ayan, 4:36 PM siya. And ako naman, na-screenshot ko siya at ginagawan ko siya ng video ngayong araw, May 3, around mga 6 past 6 na ng gabi o ng hapon. And meron na po siyang 36,000 na reacts. Ayan, so 36,000 reacts. Ang 13K dyan ay like, yung 10,000 naman ay sad reacts, then yung 10,000 again is haha reacts, 1,000 for love, and 1,000 for heart reacts. Ayan, so napakadami. And meron na rin siyang 4.6 or 4,600 comments, and at the same time, 2,500 na shares. Ayan, so dami na pong nakapansin itong post ni Sir Benjo Basas sa buong Pilipinas. And alam ko naman na mostly ay teachers, mostly ay kamaestro natin yung nakakita niyan. And di natin may pagkakaila na syempre may mga officials din na nakakita niya, 'di ba? So, hindi naman natin binabash po yung mga officials po natin sa atin pong department. Ayan, siguro ang purpose lang ng post dito ni Sir Benjo is bakit nga ba yung mga teachers natin ay sa covered court lamang nagsiseminar, di ba? So, syempre, may mga kanya-kanyang dahilan yan. Sasabihin, walang budget, mga ganon. Syempre, sila lang din naman nakakalam ano ba talaga ang reason, kung bakit sa covered court lang ginaganap karamihan sa mga seminars ng teachers. And siguro, sabihin pa ng iba, dahil pagka teachers, marami, di ba? Maraming tao, maraming packs ang magsa-seminar. Then pagka mga officials, kukunti lang, di ba? Yung mga maaaring maging sagot nila tungkol diyan kung bakit nga ba sa classroom or sa covered court ginagawa. Pero ang concern kasi natin dito is hindi naman tungkol talaga actually doon, Para sa akin in my own opinion. Kumbaga, i-consider natin yung well-being din ng teachers, di ba po mga kamaestro? To think na ang mga seminars po natin ay kalimitan ginaganap tuwing summer, 'di ba? Kasi yan yung time na talagang walang pasok, talagang walang madi-disrupt na klase, Walang class disruption, 'di ba? Kasi pag may pasok naman tayo, kumbaga within the school year na, mahirap kasi although may mga seminars pa rin naman na ginaganap pagka ganong time, pero bibihira dahil syempre maraming maapektuhan na klase, 'di ba po mga kamaestro? So, kalimitan talaga sa mga seminars ay ginaganap yan tuwing summer. Before mga previous years na wala pa tayong uninterrupted break, April pa lang may mga seminars na, di ba? Pero dahil nga sa declaration po nitong ating uninterrupted break, karamihan ay talagang ginaganap na tuwing May. So, pinagsisiksikan sa buwan ng May, lahat po ng mga seminars ng mga teachers po natin. And tatandaan po natin, yung May ay talagang talagang kasagsagan pa ng init yan, ng panahon, 'di ba? Kasi nasa transition pa lang yan ng tag-ulan, Pero dahil nasa transition pa nga lang ng tag-ulan, kahit medyo may mga ulan-ulan na sa later part ng May, yung singaw, yung init ay nandiyan pa rin, hindi naman yan agad-agad mawawala. 'Di ba po mga kamaestro? So, ang point kasi natin diyan, and siguro yan din yung point ni Sir Benjo at ito rin yung point ng mga kamaestro natin, 'di ba? Paano ka makakapag-focus sa seminar kung hindi ka komportable, di ba? Sabihin natin may mga electric fan, may mga industrial fan, pero iba pa rin kasi yung venue pagka kumbaga nasa closed door kayo, di ba? Talagang tahimik,
Since kumbaga sa ano, wala kang ingay na maririnig and siyempre sa temperature, presko 'no, malamig, 'di ba? Kumbaga sa ano, makakapag-focus ka ng maayos. Kumbaga lahat ng activities ay talagang, gaganahan ka, 'di ba? Kasi nga maganda yung ambience ng ating, venue sa seminar. Unlike 'pag sa covered court kasi, maliban sa mainit ang panahon, maingay din, 'di ba? Lalo na 'pag ang covered court ninyo ay nasa daanan ng highway, may mga sasakyan, 'di ba? Bubusina yung mga 'yan, may mga sumisigaw-sigaw, so mawawala tayo sa focus ano po mga kamestro. So ang point dito, yung, learnings na makukuha natin kumbaga sa ano, although siyempre tayo naman ay mga galing, 'di ba? Mga teachers naman mga galing. Hindi agad tayo nadi-disrupt sa mga ganyang ingay, pero iba pa rin kasi ang pakiramdam 'pag tayo ay nasa loob ng isang kahit hindi na hotel ano, kahit hindi na hotel, na sa loob ng isang kwarto na maganda na tahimik at saka hindi mainit, 'di ba? Parang sa classroom din 'yan, 'di ba mga kamestro? Pag ang bata natin ay naiinitan, 'di ba? Sobrang init, nawawala sila sa focus. Hindi sila uma-attend talaga ng lesson. Kumbaga disrupt na agad sila dahil napakainit, 'di ba? Napakaingay, siksikan, 'di ba? 'Yun lang naman po ang point diyan. So, sana wag mamasain ano po ng mga kamaestro natin na mga officials. Alam ko may mga nanonood din diyan ng mga kagalang-galang na mga officials po ng DepEd. No? Hindi naman namin po kayo binabash. Ano po, ito lang po ay point of view ano po ng mga kamaestro natin na nanonood, na subscriber ni Sir Benjo. Ayan. So magbasa tayo sa mga ilang comments dito. Hindi ko na ipa-flash sa screen na. Ito yung mga comments sa post ni Sir Benjo. Sabi dito, maalikabok na covered court, teachers must training. Ayan, nag-post pa. Nag-post pa rito si ma'am ng pictures niya. Nasa covered court nga sila. Maalikabok daw ang covered court. 'Di ba? At masyadong mainit pa. So tama naman yung ano natin kanina, yung ating pahayag kanina. Sabi dito, naranasan ko din po yan, kanya-kanyang baon tapos kalayo ng nagtitinda ng pagkain sa school kung saan ginanap ang training. Isa pa rin po yan, ano, yung mga pagkain po natin, di ba? So hopefully ay mapoprovide po sana yan para yung mga teachers po natin ay convenient naman sa kanilang training. Ayan, ano pa ba dito? Mga mabasahin po natin. Ayan, ayan, tipid tipid kapag sa mga classroom teachers na nag-i-implement sa klase. Ayan, yung mga comment ng mga kamestro natin yan. Sabi dito, Sir Benjo Basas, dapat ay maranasan din po ng mga officials na mag-training sa covered court para maramdaman din nila para patas. Ayan, may point naman to si Sir. Yan ang sabi ni Sir. Hindi ko na mabakita ko ng mga pangalan na. Binabasa ko lang to from the comment section of the post of Sir Benjo Basas. Sabi dito, wala daw budget, Sir. Ayan, yung mga comment. Ayan, dapat mga guro ang nasa kumbenyenteng lugar ng training. Ayan. Ayan yung mga comment pa dito. Yung iba, di ko na binabasa kasi baka ma-hard tayo eh. Kaya hindi ko na siya binabasa yung iba. Yung medyo ano lang yung binabasa ko, ano po. Kumbaga medyo mild lang. Ayan, sabi pa dito, so true, but it's not just about the venue, but also the quality of the training. Speakers, topic, materials. Ayan, yan pa yung mga comment dito. Sabi naman dito, ito magandang comment dito. Not in our division, Sir Benjo Basas. Always an air-conditioned venue training. Aba, very good. Di ba? Nag-reply dito sa Sir Benjo, sabi ni Sir Benjo, sana all. Very good. Ano? Very good pong itong SDO na to. Saan kayang SDO ito? Ayan. Baka naman, nanonood dito si ma'am. Ma'am, nag-comment dito kay Sir Benjo. Paki-comment naman dito sa YouTube channel natin. Saan bang SDO itong naka-air condition ng kada training? Aba, very good yan. Ano? Saludo tayo. Saludo tayo sa SDO na ganyan. Alright? Ayan, so marami pa po yan. Sabi ko kanina, 4,600 comments. Di ko na yan babasahin, syempre isa-isa. Baka abutin tayo dito ng 5 oras sa video. Ayan, sa sobrang dami na nag-comment sa post si Sir Benjo. Ayan, kayo naman mga kamaestro, yung mga solid subscriber natin dyan. Ayan, kayo naman po yung mag-comment. Open po yung ating comment section. So, free po kayo mag-comment dyan. Comment nyo, alin ba yung mga SDO na or saan sino-sino ba dito yung mga nakaranas na mag-seminar sa covered court. Hindi lang ngayon ano, hindi lang ngayon kundi mga previous years. And syempre, gusto ko may mag-comment din diyan. Katulad nung nabasa nating comment kanina na talagang every training nila ay nasa air-conditioned room. Aba, saludo tayo sa mga ganyan mga SDO. Ano po? 'Yan dapat pinupuri natin, 'di ba? So comment niyo diyan ano? Comment niyo kung kayo ba ay nakaranas ng air-conditioned yung training. Ayan. So, comment down below para naman kahit paano ay ma-recognize natin yung mga ganong SDOs, di ba po, mga kamaestro? At baka gayahin na rin yan, di ba, ng ibang mga SDO po natin. So, comment po kayo dyan. Huwag kayong mahihiya mag-comment, no? Huwag kayong matakot mag-comment dyan. Yan po ay para sa atin. Ano po yung ating pong comment section. Alright?
So, dito natatapos itong ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka man nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!